everyone! We are now here in Takayama City. Takayama, dito sa Gifu. Yes. Ayan. And then, saan tayo mapunta kayo? For today's video, pupunta kami ng Shirakawa-go. So, nag-book kami sa, hindi siya Kuluk pero dun mismo sa bus company. May ino-offer sila na, na tour for Shirakawa-go. Tapos, meron pang isang place na, nadadaanan. Bali, na yun, pick up at saka hatid dun sa bus terminal sa may Takayama Station. So, unang morning namin dito sa Takayama. Negative 6 degree. Punta muna kami sa Takayama Station, hanapin namin yung ticketing company. Hindi ako yung vlog habang naglalakad kasi ang lamig. Oo, tsaka mahirap. Ito yung Takayama Nohi Bus Center. I think na-reserve ko to 1 month before. Sobrang excited namin dito. Pero tingin ko baka makasingit pa rin. Pero mahirap mag-grease pag walk-in. So ito guys, ito yung email na sinend sa akin. Papapalit mo siya ng physical ticket. Walang QR or kahit ano. Parang may reservation number lang. Pero parang yung reference ni ate, yung pangalan ko talaga. Ayan, may pa-sticker sila. Didikit lang namin tong sticker. Baon kaya tayo ng food. Pupunta tayo yung Family Mart. Yan, platform 7 na kami. Diyan lang kami pupunta later. Kailangan namin makahanap ng pagkain para masaya ang buhay. Ito na yung Family Mart. Pasok lang kami dito, tapos bili lang kami food. Pag umaga, mas lumalabas yung ganda. Pwede na yata kami dito tumawid. Tumitigil naman yung mga bus. Oh, ganda. Ganda ng Takayama. Hindi pa kami nakakapunta nito sa mga tourist spot. Siguro sa Old Town, mas maganda. May try namin dumaan doon after ng Shirakawa-go. Ayun, may mga nakapila na. Okay, this is your seat number. Okay, and are you back to Takayama today? Yes. Back here and stay in Takayama. Yes, stay. Okay, thank you very much. Mga 40 minutes yata yung gaya. Dito na kami. Today we will go to two villages in this tour. We will go to Ainokura village first, and after that we will go to Shirakawa-go. Oh, ang ganda. Dito na kami sa Ainokura Village. Ito yung bus namin. Dito kami babalik later. Balik daw tayo ng 10:55 pala. Oh, ang ganda. Ainokura Village na kami. So, part siya no tour namin dito sa Toy Bus. Itong Ainokura, hindi siya ganun ka-hype katulad ng Shirakawa-go. Kaya okay lang. Wala masyadong tao dito sa parking. As in, bus lang namin. 1 hour kaming magsa-sightseeing dito. Yun, ang ganda. Nag-snowfall pa dito. Itong Ainokura Village, ito yung parang ito yung biggest na Gashosukiri Village. Yung Gashosukiri na na bahay, yun yung parang mga old houses na dito sa Japan. As in yung iba daw 200 to 300 years. Tapos gawa lang talaga siya sa mga wooden beam na pinagtagpi-tagpi. Tapos na-maintain pa rin nila. Kaya tinawag din siyang gasho kasi 'di ba sa Japanese daw parang praying na ganun. Triangle. Yung mga bubong niya, parang praying style. Oo. So guys, pabalik na kami sa bus. Sobrang lakas na ng snowfall, tapos sarado yung mga pwede sana puntahan, like yung museum. Sayang, pero ganun talaga. Pakita na lang namin itong view na to. Ayan. So may nakita kami ditong viewpoint, although makapal yung snowfall. Try pa rin natin. Ikaw. Tara, tara rin. Yan. Kabindaanan dito, ang kapal. So hindi lang pala putik yung mahirap apakan, snow din. Teka, mababa. Uy, mababasa yung pants mo. So babalik na kami guys. Hindi talaga kami makagala ng sobra. Sobrang kapal ng snow. Ayan, balik na kami ng bus. Dito na kami sa Shirakawa-go. Grabe, sobrang lakas pa rin ng snowfall. So yung originally 3 hours namin na stay sana dito, 2 hours na lang. Tapos feeling ko hindi na kami makapasok sa mga Heritage Museum. Heritage Museum. Ang layo ng...
Malayo. Oo, parang delikado rin for us dahil na hindi naman kami sanay sa snow. Tsaka oras din yung gugugulin para ma-explore sana yung buong village. So sightseeing na lang talaga kami. Kasi pa rin, sayang lang din kasi para lang sana malaman namin yung ino-offer ng village. Try namin at least makapunta dun sa observatory tapos makakain dito. Kasi alas 12 na rin. Saka ang ibig sabihin niya, babalik pa tayo. Babalikan pa tayo dito. Kasi try naman natin dito ng hindi winter. Baka mas okay din. Na guys. Ang lakas na naman. Ito yung waiting area ng mga pag wala kayong private tour. Pwede naman talagang DIY. Kaya lang ito yung disadvantage. Kasi antayin nyo talaga yung bus. Tapos minsan, na-stranded din yung mga bus lalo na pag ganitong heavy snowfall. Bigla nilang ika-cancel yung biyahe. Sabi namin kanina, 2 hours na lang yung sa amin kasi parang merong car accident yata dahil sa heavy snowfall. May expressway, kaya dun kami dadaan sa local way daw. Ayan, pila sila dyan. Sana makauwi ang lahat. Buhay niebe. So, ang weather ngayon dito is -7. Pero parang nag-adapt na yung katawan namin. Kailangan lang talaga meron kaming mask. Ito yung mga hoodie, ganyan, earmuffs. Mas okay pati yung pinaka-jacket nyo dito, waterproof. Para dun sa heavy fall ng snow. Para dudulas lang snow. Try daw namin maglakad din. So lakad kami papuntang observatory. Mga 10 minutes walk yun. So, kung may snow, mga 15. Tapos need namin bumalik by 2 PM. I think enough na yun. Siguro pag may nakita kaming mga magagandang photo spot, saka ba mag-lunch na lang kami? Lunch na lang kami. Enjoy na. Kesa kung saan pa kami abutin. Importante pa rin ang safety kasi ipilit natin. Safety pa rin. Manyo guys, yung snow na naipon dun sa bubong, sobrang kapal na. Tapos iwas tayo dito sa gilid kasi alam ko may chance na may chance mahulog. Yan, nakikita na namin yung mga Gasio Kiri. Ang ganda. Sabi, isipin nyo itong mga bahay na to 200 to 300 years old na. Mine-maintain lang nila. Naglalakad pa rin kami dito sa kawalan. Hindi namin alam kung saan kayo pupunta. Ang hirap pag ganitong snowfall. Ubusin na lang namin yung time namin dito. Walking around Christmas tree. Sipin mo ganyan yung mga boots silang ginagamit before. So ganito kami. Kailangan mo walis-walis. Pa. So, lalabas ang bahay, nakapakakulit ng bata ka. Hi guys, andito kami sa Shiraugi. Maglalunch lang kami. Yan yung view namin pala. Sana kita sa camera, pero ayan. Yung in-order namin, Ida Beef. Ang hirap pumunta dito Ayan yung diadaanan ni Kuya. Ang dulas. Baba. Paano ni Babo? Lubog na lubog. Up. Ingat dyan. Hindi daw natin alam kung ano meron dyan. Lalim. Grabe. So matitest talaga dito yung matitest talaga dito yung mga snow boots niya. Ang ganda. Medyo lang nawawala lang yung yung view niya talaga dahil mataas na yung snow. Kapal sobra. Ang kapal na sobra. Ayan katulad niyan Diba? Imagine kung wala yung mga snow na yan tapos kita yung buong bahay. Diba? Mas maganda sana siya. Ito yung dapat ingatan.
Yung mga ganyan mga kanal. So minsan kasi kala mo snow pero kanal na pala. May tinatanggal niya yung mga snow. Mga makakapal na snow. Ooh. So guys, meron sila dito mga souvenir. Mga souvenir shops na pwede kayong bumili. Gusto ko sana to. Kaya lang medyo mahal. 3,850 yen. Since di naman kami makapunta sa ano, sa observatory. Tapos wala na rin kayo pupuntahan. Pero at least nakapunta na tayo dito nung ayun, minsan. sulit pa rin naman. Ayan guys, nandito na ulit kami sa Takayama Station, sa Takayama Noiba Center. Bilis ang biyahe. Thank you Lord kasi safe kami nakarating ulit at nakabalik dito. Sana yung mga nakapila din kanina. So, ayun, okay naman yung experience namin. Dapat nakarating kami dito after 2 hours from Shirakawa-go. Dapat daw less than 2 hours lang. Pero yun nga, nabanggit namin kanina na nagkaroon ng problema along the way, yung mabilis na na daan. Kaya ang dinaanan namin yung local way nila. Pero tinulog lang naman namin sa pagkagising namin dito. Parang sanay na rin kami sa mahabang biyahe. Easy. So ayun, ang lakas pa rin ng snowfall. Sabi ni Mababa, punta na lang muna kami dito sa Takayama Station. Sobrang lakas talaga ng snowfall. Pa-warm lang din kami kasi dun sa Shirakawa, kotang-kota na kami sa labas. Para na siyang bagyo ng ulan sa atin, sobrang lakas talaga skin. Oo. Kasi pumapasok na sa ilong ko. Mapasok na, kaya sipon talaga, sipon kung sipon. Tignan niyo yung mga tao. Kung hassle. So ayun guys, yung binook namin sa Takayama Noiba Center, 8,000 yen each or 3,000 pesos each. Kasi yung mga trip sa Klook, ganun din naman yung average yung presyoan, di ba? Tsaka sobrang convenient niya. Isipin niyo kung i-DIY niyo yun. Tapos ang haba ng pila, tapos hindi nyo alam kung biglang may ganito kalakas na, hindi ko alam kung snowstorm na yan eh. Pero malakas na snowfall. Sobrang recommended na na lang kayo, magpa-reserve na lang kayo weeks before, or kung pwede nga, kung planado na talaga months before pa, para sure. Lalo na kung pupunta kayo ng winter talaga, ng let's say ganito, January, February, hindi nyo masabi eh. Dapat i-watch out nyo lang. Tsaka paglaanan nyo na lang siguro talaga ng budget yun, kasi nga ang hirap talaga lalo pagpa-uwi, tapos may kasama kayong bata, ganyan. Parang may area doon, di ba, na waiting shed. Sobrang puno. Kasi iba sa labas na nakapila, isipin yung lakas ng kawawa. Di ba parang minsan naranasan natin sa Pinas, nung mga nag-aaral pa tayo, di ba, stranded tayo sa labas kasi may bagyo. Parang ganun yung sitwasyon nila. Wala silang mapasukan sa loob kasi sobrang puno na ng tao doon sa waiting shed. So nasa labas sila. Sobrang hirap kaya sa labas, ang lamig. Yung ibang bus, yung iba nagka-cancel, yung iba tawag nito, hindi na tumutuloy, nade-delay, kaya sobrang standard ng mga tao. So guys, huwag niyong mamaliitin yung yung winter season ng Takayama. Or any winter season, basta malakas yung may forecast ng snowfall. Ang hirap, dapat handa talaga kayo, tsaka planado dapat lahat. Kaya kami ni Baba, nung una, ang plano namin sa Hokkaido, magdi-DIY din kami. Sabi ko, paano pag biglang masira yung bus? Paano pag biglang nasira yung train dahil sa snowfall? Paano pag biglang kumapal yung snow? So baka ma-stranded ka. Takot kami, so hindi na kami tumuloy sa ganun. Ayaw na rin namin mag-freeze, lalo na hindi naman kami sanay sa ganitong weather. Paano kung stranded kami sa ganito, di ba? Tsaka na siguro pag medyo may kilala siguro local, may sama sa amin local, o kaya pag hindi na, parang patapos na yung winter season, baka mga ganong lang. Pero pag nasa kalagitnaan ng winter season, ang hirap. Hindi ka tulad ng mga summer, spring, ganyan. Siguro pwede ka talaga mag-DIY. Oo, okay, ma-stranded ka ng mainit. Kasi sanay naman tayo dun, kaysa doon sa sobrang lamig. Tingnan mo ngayon yung hangin. So iba yung ngayon, no? Iba yung hangin ngayon. Pag magkakape kayo dito sa Takayama, consider nyo yung oras kasi parang 4:30 pa lang sarado na sila.
Nakakatawa tuloy. O baka dahil winter, no? Or dahil winter or ewan ko. So Starbucks na lang yung open hanggang 9 PM. Starbucks nakita namin open hanggang 9 PM. So yun na lang yung pupuntahan namin para magpa-warm at magpatila ng ano, ng Stormnox. Ng snow. Ay grabe. Grabe ang experience natin dito sa Takayama. Mas matindi pa yung experience namin dito kaysa sa ano, sa Sapporo. So change of plan. Mag-ano lang kami, June Coffee. Yan, pagkatawid namin dyan sa kanto. Layo pa pala ng Starbucks. Oh, medyo malayo pa. Bababa pa ng ganun. Nakita kasi namin yun, no? Kung kita nyo, bababa pa. Dito na tayo. June Coffee and Bar. Hi guys. So, uwi muna kami. Hindi talaga kaya ng Sobrang ang lakas oh. Nakikita niyo pa ba kami? Hindi na tayo nakikita. Lagi lakas. Ang lakas ng snowfall. So, uwi na lang muna kami dun sa ano, sa hotel, sa B&B. Tapos di-dinner na lang kami. Dinner na lang kami later. Pero check pa rin namin kung sobrang lakas kasi kung hihinto naman. Kung hihinto, okay lang kami pumunta pa rin ng ano, ng Old Town. Pero kung ganitong malakas pa rin, baka sa malapit na lang kami mag-dinner. Ayan. So, lumabas ulit kami ng bahay para mag-dinner. So, sobrang lamig. ang lamig-lamig. Ayun, as expected, wala talagang tao ng mga ganito oras. Kaya hindi namin masyadong nalakasan din yung boses namin. So, kahit siya ito dito, pantahin dito. So, tinry na, wala pang 8, di ba? Tinry namin pumunta sa isang tourist spot dun sa malapit sa Old Town, yung market. Pero wala na ring laman, tsaka puro patay na yung ilaw. So, ayan, nandito kami ngayon, naglalakad pa rin, malapit doon. Tapos, pinakita kaming ganitong street na maliwanag. Tapos, nag-search si Baba ng ano, ng ramen na open pa until 2 AM. So, tatry namin yun. Sana pwede. Para doon na lang kami kumain. Tapos, later, ayun, mag-aayos na ulit kami ng bagahe for Kyoto. Maglalaba si Baba. Try namin kung pwede pa kami maglaba. Ang daming bridge dito magaganda. Actually, wala naman kami talaga yung parang kakainin na. Ayun, Kung saan yung gusto namin. Basta may makita lang kami bukas. Meron dito, meron din dito. So, O kaya, pwede naman dun sa nakita mo. 3 minutes Gusto mo away. silipin lang natin. Sobrang meron pa yung mga kainan dito umaga lang tapos sarado na ng 2 PM. Tapos ang iba naman hanggang 4 PM. Tapos kagabi nag-arrive kami, sarado na lahat. Pati yung kinainan namin pizza kagabi, Pasara na. last order na yung kami tapos sarado na. Tapos ilang oras pa lang ngayon, di ba? Oo, magna 9. Magna 9. Yung coffee shop, alas 5 wala na. 4:30 sarado na. Sasakto lang namin yung kanina. Bukas pa, pero wala na silang dessert. Kasi ubus na. Ayun, teka lang, tayo mo to. Close. Ay, close na rin. Close na, di ba? Close na rin pala sa tapat. Anong oras pa lang? 8 o'clock. 8:18 PM. Sarado na lahat. So, ayan. Meron pa dito. Gyoza. Ito pa. Wala pa. Ayan guys, nakita na namin. Sana pwede. Pero parang walang customer. Pero okay lang. Lahat naman yan okay. Pero tignan muna natin kung anong pwede natin kainin. Hindi na kami sa loob. Nakita namin siya na din ang palis sa harap. Hindi na pala kailangan pumasok mo sa loob. Ang order ko is Takayama soy sauce ramen, tapos sinaba, spicy miso ramen, tapos gyoza, and coke. So, look at the coke.
Ang lamig. Maganda dito habang naghihintay kayo. Meron dito ang punching bag. Pwede yung suntok eh. Kinabig ko kasi yung bag ko. Kanina, tinatamad na ako lumabas. Naawa naman ako kay Baka. Kasi gutom na gutom na eh. Tunog na yung tiyan ko kanina. Sa cellphone ako, nag-edit ako ng video kanina. Kasi sa libaba, nag-hello na. Hello! Gutom na ako. Sana tomorrow talaga. Kahit malamig, okay lang. Basta wala nang snowfall na malakas. Kasi ang hirap talaga mag-ikot-ikot na may snowfall. Paulit-ulit na kami pero gusto kasi namin makita yung Takayama umaga. Tapos makapag Old Town kami. And masulit namin yung stay namin dito. Hot day ngayon. Tapos Takayama, pati kinabukasan. So dapat nga kagabi din eh, diba? Kaya lang nalaman namin na sobrang aga nila matulog. So di na kami makapag-gala talaga. Kala namin katulad nung sa Poro na pwede ka pang maglakad-lakad. Parang itong hinainan namin, lang siya, one-man restaurant lang siya. Which is ganito ata talaga sa kanila, karamihan, lalo na sa mga old town, sa mga old businesses. Ito din 190 yan. Ang ganda, kahit gabi. So ito yung pinaka niya, pinaka gate niya. Tapos ito yung itsura niya sa loob. So mukhang wala namang nakalagay na bawal mag-video. Hindi, pag commercial lang. No commercial photographer video. Mga photoshoots, wedding shoots. Okay. So ayan, silipin ko saglit. Ayan, silipin nyo nga lang kung morning to guys. Ay, yung pagoda. Nandito yung pagoda. Ayan. So guys, lumabas kami dun sa shrine. Balikan na lang namin bukas kasi natatakot na si Baba sa loob. Nakatakot naman talaga. Kita nyo ba? Ang dilim. Pero nakita nyo yung pagoda. Di ba ang ganda naman? Kita pa rin siya. May mga ilaw pa rin naman siya. Pero yun nga. Nakakatakot kasi syempre ilang years na rin naman yung mga shrine na ganyan. Hindi mo rin alam, di ba? Kung anong meron. Syempre bilang Pilipino, naniniwala pa rin. Medyo naniniwala pa rin tayo sa mga ganyan. So yun guys. Second laba. For the second night. Ang dali lang kasi maglaba dito. As in yung laundry sa amin, parang 1 minute away. Parang ganun, or 2 minutes na lakad. Tapos, ang dali niya lang gamitin. Although may kamahalan, parang mga okay na rin for travel. Parang mga 400 pesos yung 8 kilograms. Tapos, yung 15 kilograms yung sulit. Parang mga 600 or 500 pesos. So kung marami kayong damit, tapos nakakita kayo ng ganung laundry shop, pwede na. Tapos ang ganda nung ang ganda ng pagkaano sa kanya kasi automatic siya. Tapos pati yung yung popcorn tsaka yung pabango automatic na. So hindi mo na iisipin, hindi ka na bibili ng sabon. Pupunta lang ako sa sa 7-Eleven para bumili ng something. Good Morning guys! So, for today's video, we're going to Miyagawa Morning Market. 9 minutes away lang siya from our Airbnb. Yes. Ayun. Tapos, Toyota, nag-check out na rin kami, pero nilagay lang namin yung mga gamit nun. Kasi pwede naman. So, buti na lang pwedeng iiwan yung namin, yung mga luggage dun sa Airbnb. Para makatipid na rin dun sa mga locker sa station. Kasi yun yung una namin plano. Yes. As you can see, umaaraw. Ayan, na-miss namin yung araw. Snowfall. Tsaka hindi masyadong malakas yung snowfall. So sana magtuloy-tuloy para masulit pa rin natin yung araw na to. Kasi 3 o'clock, alis na ulit tayo. Yes, 3:30 yung schedule natin.
bound to Kyoto. So, yun lang guys. This is our last half day here in Takayama. So, Yes, tara. let's go! So guys, itong itong Miyagawa Market, parang 300 years. Para tuloy mas na-curious kami kung ano yung ino-offer niya. So hindi lang siya basta tiyangge-tiyangge. Morning market talaga siya. Na exclusively nag-open ng 8 AM pag ganitong season. Pero pag hindi yata winter, mga 7 sila. Tapos until 12 noon lang. So, tingnan natin kung ano yung mga ino-offer ng market. Eh, tikman natin kung ano yung... Kung marami tayong makakain. kung ano yung mga street food sila. Yes, kung ano marami tayong makakain. So, yan, ang Takayama na hindi masyadong nag-snow at may sunlight. So, yata yung bridge na tinawid namin kagabi. Oo. So ito na guys, ang Miyagawa River. Hello guys! Kita nyo ba yung nasa likod namin? So yan ang Miyagawa River. Ang Miyagawa Morning Market. So ito yung sinasabi ko kanina, April to November, 7 AM siya to 12. Tapos during winter, December to March, 8 AM siya nag-start. Ito siya, pahabang yan. Beside the Miyagawa River. Ano muna natin kakainin? Stroll muna tayo. Actually, hindi na kami nag-research ng mga... Kaka-crave namin. kung ano na lang siguro yung kaka-crave namin. Pero for sure, may mga ano sila dito, may mga unique na ino-offer. So far kasi yung mga nakikita namin lagi, yung mga Hida beef. Kung ano-anong luto ng Hida beef. Oh, pwede ka rin palang bumaba dito. Tingnan natin kung may mga tao. Wala. Kasi nakakatakot. Ganda. Ito naman yung side ng river dito sa kabila. Bukas tong ano na to, walang nag-a-attempt. Kasi isipin nyo kung dudulos kayo dyan. Diretso kayo dun sa ano. Diretso kayo dun sa river. So, baka mahirap to. Mahirap nang makyat. So yeah, may nakita kami, Hida Gyuban. So, our first food for today is Hida Gyuban. Bale, isa lang bibili namin. Titikman lang namin. Kasi marami pa tayong explore hanggang dulo pa. So, try muna namin isa. Yan natin kung masarap. So kung isipin, para siyang sopa natin. Pero tikman natin kung ano yung palaman niya. Pero yung texture niya, para siyang sopa talaga. Kalasa niya yung Hida beef doon sa ano. Tinikman na ni Baba. So, may... Ano, kamusta? So, tinry namin. Kalasa niya yung kinain namin kahapon sa Shirakawa-go. Yung may parang miso marinated something sa sauce. Miso sauce na may parang Hida beef din. Oo, basta ilalagay ko yung pangalan ng sauce na yun. Ito yung nakalagay dito. Meron din siyang papel sa ilalim. Kasi nga ini-steam din. Ah, Yan. pang upgrade, upgraded shopper. Nakasado? And it's 500 yen. 500 yan. So around mga 290. Mahal din, no? Kung isipin. Eh, the beef kasi. Ay, hindi naman 290. Mga 190? 290. So guys, mostly talaga ang ino-offer dito is Hida beef. Karamihan. May mga sushi, parang sushi style. Tapos raw na Hida beef yung nakalagay sa ibabaw. So, try daw namin tong Warabi mochi. warabi mochi na nakita ni Baba dito. Gusto ko try ito, tagi isang flavor, no? Okay. Okay. Medyo mahal lang siya. 190. 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 1
Oh, 1,180. Hindi kasi may kasama siyang matcha. May kasama siyang matcha drink. Pero yung bibili natin, parang try lang. Medyo ng shop niya. Gusto mo yung ganito, yung may ice cream? Okay lang. This one? Mm. Ano lang siya, 500 yen. So, parang ang pinaka main product nila, ano ba? Mochi. Mochi. Warabi mochi yung tawag doon. Ayan o. Warabi mochi. So, ayan, nakapila pa rin kami. Sabi ni Mama, mag-isa lang daw yung crew pala dito. Kaya medyo mabagal. Yung owner lang ata mo. Kaya lang, ang in-demand niya. Ang ganda kasi ng ano niya, ng placement ng mga picture pag napadaan ka. Tsaka parang nasa bungad siya. Oo. Do you have two flavors? Mix no. Okay. Original. Ano gusto mo? Original? One original. So ayan, tatry ni Baba. Free taste. Ikaw muna. Kahit pala hindi na bumili. Yung ano yan, matcha. Tapos yung isa, Black sesame. Uy, minukbang mo na yan. Ano to? Masarap yung black sesame. Pero ito may brand. Yung matcha niya parang parang matapang. Oo, ang tapong. Ano, talagang puro. Tikman mo nga. Let's try the ice cream. Yung sauce, ano yung molasses? chocolate hot ice. Sarap. Laki ng mochi. Solid. Yung mochi dito, hindi ko alam kung similar nung lasa dun sa ano, sa Nara. So, di ba may mochi din sa Nara? Medyo mahirap lang siya. Ba natin? So yun guys, try nyo yun, yung warabi mochi, yung original lang nila. Ang sarap, tapos may ice cream. Then, nagpapasarap lalo yung molasses mo. Super solid. So, di namin sure kung hanggang saan to. Hanggang dulo lang. So, kung iisipin nyo guys, sobrang tagal na nitong market na to, morning market na to. So, dito sila before nagtitrade ng mga, nagbibenta ng mga fish, mga fruits, saka mga kung ano-ano pa. So, ngayon parang ang target market nila mga tourist na lang. So, tatry namin tong baked sweet potato nila. Ito lang, yung potato chips. 300 yen. So guys, kung tinry na Baba. Parang siyang candy. Ang tigas. Tapos pag naka-brace kayo, baka daw masira yung brace mo. Baka matanggal lang kayo ng bracket. Sabi ko ako na nakakain. Parang masarap lang. Rinig na rinig yung bite natin dito. Ay, sorry. Yan ang ASMR ng sweet potato pinatigas. So, meron ditong Hida beef skewer. Yumaru. Haba din ang pila niya. Haba din ang pila niya. Gusto mong try ito, kaya lang Hida beef ulit siya. Nauumay na. Tapos na tayo dyan, no? Okay. Sige, wag na yan. So, mukhang okay na kami dito sa Miyagawa Market. Yung
Hida beef kasi, yung, di ba yung pinaka-sauce niya, may umay factor. Pag Oo nga, para kain- sa akin din. Pagkain ka ng kain, nakakasuya. Pero masarap pag, kunyari, first time mo kumain ng hida beef, tapos may sauce na gano'n. Oh. Sarap. Para kasing sanay din tayo sa sa linamnam. Oo. Malinamnam siya, pero alam mo yung Pag linamnam inulit na mo pa, like, Oo, nag-hida di ban kami nakakasawa. ngayon. Parang nakakasuya. So ayun nga, mukhang tapos na kami dito sa Miyagawa Market. Yeah. Baka mag-ano lang tayo, Old Town. Kaya, Ayan, try namin yung Old Town, Takayama Old Town. So meron pang isang pinipilahan dito sa Miyagawa Market. Hida beef ulit. Tatawid na lang pala dito para makapunta dun sa Old Town. Thank you. So since walang pedestrian dito, pinauna na kami. lamig na naman. Lamig na naman. At the same time, ang lakas na naman ng snow. So explore lang namin tong Old Town. Pero sa loob na nga talaga yung katulad kahapon, nag-grabe. Oo, parang bagyo na yun eh. Kita nyo naman, di ba guys, yung snowfall kahapon din sa Shirakawa. Tsaka yung nakarating na kami dito sa Takayama. Di ba, yung nagkape kami dun sa June's Coffee. Sobrang lakas ng snow nun. So, kami, kala natin parang normal lang yun, di pala. Sobra na pala eh. Sobra na pala yun. Nagkataon lang kasi nung dumating kami dito. Ganun na Ganun kalakas. nakalakas yung snow. So itong Old Town ng Takayama guys, piniserve talaga siya. Since dati pa, yung feudal age pa ng Japan. Yung Edo period. Ang ganda oh. So kahit modern na yung mga technology natin or yung mga doors nila, pero yung itsura niya, same pa rin. So guys, andito kami sa Sanamachi Street. Sanamachi Suji. Tingnan natin kung anong meron dito. Pero grabe, ang ganda ng street oh. Sobrang na-preserve nila yung na-preserve nila yung itsura. Parang pang naglalakad ka dito. Naglalakad ka sa history. Ayan, meron silang mga stores. Ang Takayama, parang sikat din siya sa brewery ng sake. Kaya marami sila ditong ino-offer ng mga sake tasting dito sa dito sa Old Town. Gusto mo bang magsake? So ayan guys, nandito na kami sa kalahati ng Sanmachi Street. Yung unang pinuntahan namin, parang puro sake tasting. So, ayan, after namin dito sa Sanmachi Street, mag-usapan pa namin ni Baba kung ano yung baka pwedeng puntahan. Baka mag-lunch na lang din kami. Tapos, Kunin na yung mga gamit. kunin namin gamit. Tapos punta na kami sa Takayama Station. At least napuntahan natin to, no? Oo nga eh. Alam ko din natin mapupuntahan. Buti pinagbigyan tayo sa magandang weather. Tapos ang ganda niya. Yes. Kung hindi man ma-justify ng camera, ang ganda niya sa personal. Grand Madal. Maganda siya ilagay sa mga door. Pang pang push away yung mga evil spirits. And everything. Nalagay namin siya dun sa namin. Sa pinto. pintuan. Pampalit dun saan. Sa Merry Christmas. Meron kasi kami nakasabit na Merry Christmas sa pinto. So, Until na Christmas pa rin sa pintuan namin. palitan na lang namin yun. So, ito yung gustong try ni Baba. Kano siya? This one. Ito. Ayan. So, meron siyang red din. 500 yen. So, nag-average yung dito. Nag-average yung mga street food. Kung gusto niyo mag-food trip, 500 yen. Ma-prepare na lang kayo ng kahit siguro. Kung gusto niyo makasampung street food, 5,000 yan. Para masulit nyo talaga. Yan, pasok tayo. Mag-coffee na rin kaya tayo. Okay lang din sa akin. Ha? Nalamig ako. Papawarm muna kami dito. Tara. Tempted sa Namin dito. Dito na rin kami mag-coffee daw ni Baba. Nag-ice cream. Okay Nilalamig lang. pero nag-ice cream. Pero ginawa na natin yun, di ba? Nag-ice cream na tayo kahit malamig. Kagabi. Yung kagabi, di ba yung ice cream sa 7-Eleven? Sarap.
Oo, mas nagustuhan ko yun kaysa sa ano. Hokkaido ice cream. Oo. Yung pinatikim mo sa akin Hokkaido ice cream. Pero may hindi tao kasi ang unique nung pagka-milky ng cheese. Sa bagay kasi pati yung milk ata nilang gamit dun sa kanila talaga mismo. Tapos yung sa 7-Eleven, super milky lang talaga niya. Pero masarap talaga. Tsaka sa ano yun Hokkaido yun yung letaw. Yung 7-Eleven na natikman ko kung sinasabi ko dito lang. Sa Takayama. Baka ano lang. Depende rin naman kasi diba? O, depende sa inyo. Sa akin, mas masarap parehas. Magkaiba kasi sila ng ano. Kaiba sila ng sarap. Kaya mas maganda, matikpan nyo lahat para alam nyo na rin yung difference. Yes. Hot chocolate. Ang bestseller nila sa coffee. And what's your bestseller in coffee? Latte daw. Yeah, Sama? sige. And one... And then, 5 pieces. Can we have assorted? Yeah. Also, what else ba? Okay na yun sa akin. Pang-merienda. Yeah, inside. Ano ba pala sa loob? Pwede ba dyan? Ha? Restaurant na. Ba't parang ibang shop na yan? Parang dito, in-offer nila, ano lang, dessert. Ah, pwede So, sa taas? sa taas? Ah, sige, okay lang. Tanong mo nga. Can we go up? Can we go up? Ayan. So, Ooh, cute. ito ang aming unang coffee for the day. Dito sa San Machi Street. Gagandahan si Baba sa ambience. Can we sit here? Ito siya sa taas. Very Japanese. Para magiinuman lang. Hindi na tayo upo. So, yung mga upuan niya, para siyang yung korte niya, yung lagayan ng sake. Nung unang panahon sa Japan. Tapos, ayan yung piniling upuan ni Baba. Overlooking nung San Machi Street. Gusto mo ba dito? Okay Pupunta na. tayo. O, dyan na lang. Dito na lang. Kasi ganoon din naman eh. Ayan. O, ayan, ang ganda. Very Japanese dito. Dito yung view mo, di ba? Tapos, copy-copy ka lang dyan. Ayan. Oh. Pero kung Nakakakimono ka sipin mo dito. kung nakakimono ka dito, di ba? Tapos ganyan yung view mo. Pwede mo nang frame yung picture mo. Lalo na doon sa kabila. Doon pumasok ako. Hindi ko nakita sa Talagang nakaupo lang kayo sa lapag. So guys, ito yung binili ko. 5 different flavor to. So let's try it. There. Yan. Pakilagay niyo po dito. Ito na po, madam. Kuya, pwede pakipurasan yung table. Hot chocolate. And cafe latte. Na yung Takayama Museum of History. Ito yung labas niya. So, free admission siya. Tuloy tayo. Free admission siya and bukas siya ng 9 to 7 p.m. Not sure lang kung pwede dito mag-video. So, titignan muna natin. So, ayan. Ito yung pinaka-entrance niya. Photography is prohibited. Okay. So, bawal mag-video. Balitaan na lang kami. Balitaan na lang namin kay later. So, ayun guys. Pa-exit na kami ng museum. Hindi kasi pwede mag-picture. Pero ito yung Zen Garden nila sa likod. Kung nakikita nyo. Tapos, punta na kami sa next destination namin. Ano, nag-enjoy ka ba? Yes. Nakakatawa naman. Okay naman yung niya, yung ino-offer ng museum. So, recommended din siyang puntahan nyo para magets nyo yung Takayama. Hida Takayama. Although yung iba doon, Japanese yung
Yung Oo mga nga. description. So, hindi namin nagigess. Parang, intindi mo na, Pilipino yung pang Or kung meron kayong energy, translate nyo na lang. Pero karamihan naman English no? Tsaka, explain dun yung history ng Takayama, yung castle. Meron kasing Takayama Castle before, tapos ruins na lang siya ngayon. Nandun pa rin siya sa Shirobe Park. Tapos, Pinapakita rin yung mga festivals, yung spring and autumn. tsaka yung mga ginagamit. Yung mga ginagamit. Tapos, yung mga military Yung armor sila. parang katulad sa Shogun. Dito. Mga samurais na armor. Tsaka pinakita rin yung parang revive kunwari ng Takayama Castle before. Hida Kokobunji. May pagoda siya. Pagoda. So, Yun yung nakita na namin kagabi. Kala ko Akiba Castle, ay Akiba Shrine ng Kokobunji Temple pala. Tapos, nakakatakot kasi kagabi. So, ngayon namin siya titignan. so ano siya, medyo malayo na siya dito sa museum. Mga 12 minutes. 12 minutes walk. 700 meters. Pero yun, dire-diretso lang naman. Hindi na namin kayo sasama habang naglalakad dahil magpo-focus kami maglakad dahil sa snow. Baka madulas-dulas kami. So guys, bago kayo pumunta dun sa temple, nadaanan namin itong store Iwatoya. na mga cotton candy. So, try namin. Ano ba yung may drinks or Kahit wala, try lang. kahit wala ng drinks. Kasi may mga flavor siya na curious kami. Japanese pepper chocolate, may cafe mocha, may matcha latte, strawberry milk. So, try namin isa lang. Isa lang, no? Okay na sa akin isa lang. Tsaka baka malaki. Tignan mo, laki Pakita mo yung kamay mo. So, ayun. Pag hindi namin maubos, take out. So, ito yung restaurant. So, anong napupusuan mo? Ano flavor ba? Medyo Strawberry. Sabi mo. Sabi. Hindi, yung gusto mo rin. Yun na yun. Ayaw mo na strawberry. You don't like strawberry, diba? Ito yun. Sorry? Hmm? Sorry nga. Ang laki nga. Good luck. Maubos kaya namin to. Mas puro kami sugar. Pinagkaano natin. Gusto lang naman namin i-try. Baka mag-burn pa. Oo, malay mo naman, di ba? Masarap. Tsaka kakaiba. Tapos itong word, parang may egg. Tsaka mayroong iba. Ano, hida beef. Oh, Na soup. may ganun din siyang flavor. Tapos sa ibabaw siya bubuksan mo ng ganun. Tapos nandun yung soup. So, ayan guys. Kita nyo gano'ng kalaki. So, wow. So, ayan. Tapos na kami dun sa cotton candy. Si Baba. Na-try namin pumila dito sa may parang dumpling. Dumpling ba to? No, hindi. Kain nila kenshi. Titignan na lang namin mamaya. Pero, bilog-bilog siya. So lang, paano ba kami pipila dito? Parang walang maayos na pila. Yung pinanggalingan namin. Lagay Ayan. na lang namin sa subtitle. Basta. Beef ba? O fish? Parang mochi. Parang mochi. Hindi niya nagustuhan.
Ako na lang tikman ko. Buti isa lang binili namin. 100 yen siya isa. Parang may miso sauce pa rin. May miso sauce. Hindi ko sure. Parang nalalasahan ko ng taste of squid. Oo. Nakikita kasi namin to sa anime. Kaya pabisyo ako. So guys, bago kami pumunta dun sa yung may pagoda, kain muna tayo. So lang daw kay Baba mag tonkatsu. Tapos ako siguro mag-miso katsu. Ayaw mo nung ano? Ground meat cutlet. Pwede rin. Hida beef yung loob niya. Pwede rin yan. Pumunta na tayo sa Hida dito. So ayan, let's go! Go. Hey. Ito yung restaurant ko. For two. Guys, bigyan nila kami ng tea. Ground meat cutlet? This one? Menu. Ay, sinabi mo yan? Okay. Hi. Enyo, cola. Ito na, order ko. 大丈夫ですね。こちらもこのソースをかけて召し上がりくだ Ayan, さ kay い。 Baba. Same lang daw ng sauce. Napaisip tuloy ako. Sabi ko, bakit ang dami nung kay Baba? Ano nyo guys? Ano po sa akin? Ito lang. Dalawa yun. Dalawa. Hati-hati lang yung kanya. Pero kahit hindi, laki. Scam tayo doon. Joke lang. Ako rin naman kakain yung pag di yan naubos, signan nyo. Ito daw yung sauce dito. Try na nating ilagay. Tapos pagbitin, lagyan na lang ulit natin mamaya. Okay. Lagi ko lang sa gilid. Ang sarap na hotdog. Anong sasarap yan o tender juicy? Very juicy. Tender juicy pa rin. Tikman natin na recommend ni Baba. Maliit na hotdog. Lasang hilaw. Piling ko ano lang siya. Side dish lang talaga. So. Hida beef pa rin siya. Parang burger. Patty. Yung ano yung lasa niya? Sarap. Huwag mo na. Baka kailangan mo lagyan yung patty. Ano? Ang lasa. Ang lasa. Lang? So ayan guys, nandito na kami sa Hida Kokobunji. Kung naaalala nyo kagabi, ito yung same spot na pinuntahan namin ni Baba. Pero natakot siya. Nakakatakot kasi ang dilim. Kaya di kami pumasok. Although So, open siya yun, no? Oo. So try natin. Teka, punta muna natin itong mga to. Marami sila ng mga Hidadal ba to? Grandmadal. Grandmadal. Oh. Yan daw yung mga ano, anti-evil spirit. Ito na yung loob niya. Ganda. Yan, meron siyang pagoda sa loob. Ganda po photo spot nito. So ito yung ginkgo tree. Diyan, ang laki niya rin. So pag autumn daw yan, sobrang dilaw daw ng mga dahon nito.
Ito mismo yung spot na yan. Oh, di ba? Parang magkaibang lugar. So guys, ayun na. Check out na kami. I mean, kayo na pa kami naka-check out, pero kinuha na namin yung mga luggage namin dun sa Airbnb. Tapos, wala na kami payo. Pupunta na kami ngayon ng Takayama Station. Yan ang advantage pagkasama ang jowa sa travel. Ang inyong mga partner. Pero pag ako lang mag-isa, ayoko talaga mag-luggage. Kasi nga ayoko nang dami hinihila-hila. Mas okay sa akin naka-backpack. Papakita na lang namin sa inyo kung paano mag-redeem ng ticket na binook ni Baba sa online. So, para may idea rin kayo kung in case na gusto nyo ng advance booking, ganyan. Ayan, station na yun eh. Ayun, ha? May idea lang kayo kapag gusto nyo mag-advance booking para less hassle. Ayun, papakita namin sa inyo later pagdating namin sa station. Lapit na kami, ito lang. Yan, station na yun sa dulo. So guys, ito na yung station. Ito na kami. Kaya nga lang. Yes. Nakatanggal lang si Paul. Yan, di ba sobrang lapit lang. Sobrang ganda ng location ng aming Airbnb kasi parang 3 minutes away, 4 minutes away lang kami dito sa station. Tapos lapit lang din namin sa Takayama Old Town, Mizayagi. Ayun sa may market. Sobrang lapit namin sa mga yon. Ang mahirap lang kasi yung snow. Kaya hindi kami makagala-gala masyado. Yan, yan na rin yung bus station. Yan. Tapos ito yung train station. Yung sa bus station, doon kami sumakay going to Shirakawa-go kung naalala nyo kahapon. Tapos doon din kami binaba nung galing kaming Gifu Station sa Nagoya. So, ayun. Pakita namin sa inyo yung kung paano mag-redeem ng ticket. So guys, mukhang maraming magpupunta ng Shirakawa-go. Sobrang daming tao. Ano daw? Dito ano sa buhay. Oh, di ba? Papapalit talaga. Sa blue. Eh, kaya lang yung iba kasi ano eh. Hindi, iba naman dito nakapila sa pagano. Oo. So guys, kung mag-Kyoto kayo galing Takayama, anticipate nyo na mahaba yung pila. Ayun sa likod ko. So ako malapit na. Ayan. Ay nagpa-reserve ako ng Takayama to Kyoto. Bullet train siya sa website. Ahead of time. So ayun, kung hindi kayo magpa-reserve, pwede rin naman kayong bumili dito, pero honestly hindi ko ni-research kung nagkakaubusan siya. Just to make sure na meron kaming seat ni Baba, nagpa-reserve na ako. So balitahan ko kayo kung paano ko siya i-redeem. So ito pa kailangang i-anticipate. Bawal yung IC card sa Takayama Station. Kailangan bibili ka talaga ng ticket. Ito yung QR code na binili natin. And guys, ako na. So, try muna natin English. Please select a ticket type. Pick up reserve ticket with QR code. Ayan. カードや切符の取り忘れにご注意ください。発券しています。カー
ードや切符の取り忘れにご注意ください。発券しています。切符をお受け取りください。Ayan. Nag-print siya ng 4. So, nag-print siya ng 4 na ticket. Hindi ko pa alam kung bakit. Alam ko yung isa dito, entry. Yung isa, exit. Let's see. So, ito guys yung reason kung ba't dalawa yung ticket. Merong basic fare ticket, tsaka may express fee ticket. So, yan yung papakita namin later. Bali dito sa Takayama Station, meron na palang ganito. Para dun sa train namin. Bali mag-open yung gate ng 3:05. Tapos bound kami for 3:34. Bali ang time ngayon is 2:21. Ayan guys, so pag nakaano kayo, limited express sa Hida line. So dito kayo pipila. Tapos i-guide nila kayo from the boarding line. Ayan. So, ito yung pila. Nauna na kami, parang 30 minutes. O 40 minutes pa nakapila na kami, para lang sure. Pero ito yung parang pinaka-gate niya. So, 3:05 yung opening ng gate. 3:34 magde-depart yung train. Ayan, si Baba. So, matagal-tagal pa. Pero mas okay na yung sure. Oo, kasi mahaba rin yung pila para mag-redeem ng ticket, di ba? Tagal mong pumila. Buti na lang talaga. Buti na lang talaga, maaga kami dito pumunta. Kasi ang bilis sumaba din ng pila nung ticketing. Tapos ang dami pa yung nakaka-cancel na naman ngayon na yung Takayama line, di ba? Puro cancel sila buong araw na. Oo. Yung yung mga ibang station sa Takayama. Hindi dito lang sa Takayama. Yung ibang station sa Takayama. Cancel sila buong araw. So, dahil ang magbiyahe lang ngayon is yung Kyoto, Nagoya. Dahil sa heavy snow. Ang lakas na naman nga ng snow sa labas eh. Ewan ko lang kung fit. Pero ang lakas na naman. Hindi naman nakakasawa, parang nakakapagod. Nakakapagod yung snow. Kasi isipin mo kahit ang lapit lang ng pupuntahan mo, parang hassle. Tapos kailangan mo lagi ng lakas ng grip ng paa mo para di ka madulas. Maglalaba nga lang, di ba? Oo. Maglalaba lang kagabi. Ayun. Suot mo pa lahat. Oo, papalit ka na naman. Susuot ka na naman. Pag may nakalimutan ka sa convenience store, bibili ka na naman. Sasapatos ka na naman. So, ayun. So, dapat pag winter, lahat isipin nyo na ng kailangan nyo. Tubig, necessities, pagkain. Bago kayo pumasok ng Airbnb nyo or ng hotel nyo. Oo. Kasi pag may nakalimutan kayo, tapos kailangan nyo bumalik ng convenience store, ang hassle. Bisa naman kayo, sapatos, ganyan. Kasi snow na naman, ang heavy. Oo. So, ayun. Another tip lang din. So, sana smooth tong experience namin. Para, see you in Kyoto na. So, dito na lang natin i-end ang vlog, no? Tapos, another vlog niya lang para papunta na tayo ng Kyoto. So, ayun. Thank you sa pagsama sa amin. Takayama, Shirakawa Go Series. Ayun. So, kahit hindi natin napuntahan lahat. Kasi nga, dahil sa weather. Pero at least, masaya naman. Masaya, enjoy and safe. Tsaka, ayun, experience din sa heavy snow season. Yes. So, dami rin naming natutunan dito sa sa weather na to. Tsaka nag-enjoy naman kami. So, next destination natin, Kyoto. Later.